tira malapit sa coastal areas o karagatan ng Eastern Samar, Dinagat Islands, Davao Oriental, Southern Leyte, Surigao del Norte, Leyte at Surigao del Sur na kaagad na mag-evacuate sa mas mataas at ligtas na lugar. Ibinabala ng PhilWOX ang inaasahang destructive tsunami na dulot ng nasabing malakas na pagyanig, tinatayang hanggang pasado alas 11 ngayong umaga at mag-alas 12 ng tanghali mangyayari ang tsunami. At teka, pakiulit yung mga lugar bago tayo mag-break. Baka hindi nila narinig. Baka kasama sila sa mga lugar. Makinig po kayo mabuti mga kababayan, ha? Opo. Kung itong mga lugar na ito, ay yung mga nasa tabing dagat, ay lumikas po muna kayo. O, pakiulit mo, mas mabagal. Sa mga malapit sa coastal areas o karagatan ng Eastern Samar. Eastern Samar? Yes. Okay, ano pa? Dinagat Islands. Dinagat Island. Davao Oriental. Davao Oriental. Southern Leyte. Southern Leyte. Surigao del Norte. Surigao del Norte. Leyte. At Surigao del Sur. Surigao del Sur. O mga kababayan, narinig niyo po ha, huwag na kayong mag-evacuate sila. Oo, huwag na kayong isipin may iwan yung kalabaw o baboy o aso. Yung aso, dalhin nyo. Kawawa naman eh. Yung kalabaw, mahirap dalhin yun. Kasi mahirap buhatin yun eh. Oo. Likas na po kayo. Huwag na kayong aksaya ng panahon. Hindi natin alam yung tsunami. Biglang dumarating yan eh. Oo, masyado mataas no? Oo, yes. At maraming mamamatay dyan. Likas na po kayo ngayon. Yung mga gamit sa bahay hanggang maaga. Oo, yung mga kawali, kaldero. Unahin ang buhay. Unahin ang buhay. Yes. Oo. Madaling bumili ng kaldero, hindi nakakabili ng buhay. Yan. At sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, Show Topacio. At ang mga komersyal Victoria sa Patagsas, palalahan ng mga news, expecting news, at Swami Just in ito, ano mga tsuba natin. Oras! Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3, Yeba! That time check was brought to you by Bingo Plus, International Series Philippine, and Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Wow! 4 months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi ito dapat maka-apekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, Grabe naman itong tsunami, sir. Sinabayan yung oras natin. Hanggang alas 12 lang daw ng tanghali. Responsible gaming at dagor.ph. Gambling is for 21 Mula alas 11. Gambling can be addictive. Know when to stop. International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Ating ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna, Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Matulao. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Latest, pinakabagong
Casual Friday. Casual Friday. News, catch So, Casual Friday, nakasando lang. Patay. Pilipinas, narito na ang mga tamang balita o narito na ang tamang balita sa oras na ito. DOE masusing minomonitor ang ilang electric cooperative na naapektuhan ng 7.5 magnitude na lindol sa Davao Oriental. Report mula Kapatrol 17, Jopet Paleño. Ilang electric cooperatives na 7.6. ang 5 po. napaulat Kinonfirm na ni Papagol kanina sa interview ka sa Dennis. 7.5. sa Manay, Davao Oriental Kinonfirm na po kanina. Okay na. Apo, sa interview, nag-interview sila kanina. 7.5 po. Energy Secretary Sharon Garina, kabilang sa mga naapektuang kooperatiba, ang Kinonfirm po Davao ni Light and Pibox Power sa 7.5 Company na o po. Binaba. TLGC sa Davao City, Sepalcos, Cagayan de Oro, Cotabato May difference Light din yun, and no? Power Company o May CLPC problema. sa Okay lang po kung Cotabato ano, City 1.1 lang po. at Ayun na lang. Oriental Electric Yung Cooperative sobrang o minimal, Toreto. super minimal. Payag ng kalim, Pero mas masusunod malakas sa monitor ano, ang mga electric mas cooperatives na malakas ito sa nangyari kasunod sa ng malakas na Cebu. pagyanig sa Davao Hindi po, mas Oriental. malakas Sa ngayon, ongoing Mas area point ang tayo sa assessment Cebu. sa Opo, pagkakasya mas ng malakas mga nga ito ito bago sa nangyari sa magsimula ng Cebu. Halos pagsasayos. sila kasi ito nung nangyari doon sa ano, sa Baguio. Apo. Sa Baguio, ilan? The damage before we go in for repairs because we have to make sure that when we do repairs then it's safe enough for our linemen and all the nangyayari sa technicians atin? and some of the generators also have tripped. I don't want to mention muna kahit baka kasi ano lang naman wala namang damage but some have fixed up lang muna because on the part kasi ng transmission natin medyo may tripping naman talaga so they're all connected. Right now, give us a few hours to do the assessment. Yan ang tinig ni Energy Secretary Sharon Garina. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa himpilang may paglakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At iyan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras nagbabalita. Thank you very much. Thank you, boss. Happy weekend, ha? Happy weekend. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Sinister Yes Yo, Attorney Bernie Tabasio. Yaba, mga kasama! Nagbabalik ang Session Tomasyo sa oras na Alas 11:31 ng umaga. Attorney Fernie Tomasyo! At Juvie de Guzman. At syempre, ito talaga paborito ko kasi feeling ko pag nandito tayo ay nagko-connect tayo kahit papano sa mga tao nagtsatsagang makinig sa atin. Yes. Araw-araw. Opo. Diba? Opo. Anyway, narito na po tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagatao. Pakita mo, tweet mo. Iba naiisip ko eh. Alin? Pakita mo, tweet mo, iba yung naiisip ko. Ganun ba? Delikado. Pakita mo. Lalo na sa akin, matambok. Anyway, sige. Okay. Well, pagbati pinapabot natin sa lahat ng mga viewers natin, lalong-lalo na po yung mga nagmamahal kay Attorney Topacio. Yan. Mabuhay kayo, Josephine Salvador ng Rosario Medical Center, Veronica Lim, yan. At saka yung mga ano daw, yung mga naghahanap ng Ghost Project, nagmamahal din naman daw sa atin. Hindi, Ano sabi ba naman, yan? diba, in fairness naman kay Opo. Pangulo Marcos, diba may Opo. website yung isumbong mo Yes. sa Pangulo. Opo. Eh, pwede nyo lang ilagay doon. Sa dami. Diba,
paano nyo mahahanap yun? Ghost nga eh. Yun nga. Okay. Naghahanap ng wala yun. Ayun na. Parang yung Ghost Project ni Lisa, di ba? Opo. O sa Tabaco Albay. Grabe ha. Na umusok na daw parang tabako. Opo, ito na. Ayan. Hello din kay June Carlos Tek-Tek. Hello, Katirso Peralta. Ayan, salamat po. Katirso, wala bang words of wisdom dyan? Ayan. Isang bagsak naman dyan. Ayan. Doc Jim Sanchez. Hintayin natin, Doc hintayin MJ. natin. Yes, Oo. Evangelista, of course. Josa Celdo and family. Victoria Wood. Salamat po, Ate Josie Balimento and family. Anita Mendoza and family, of course. Attorney Macnil Rante and family. Yes. Mabuhay po kayo. Boss Edgard, Cabangon family. Catherine Alamon and family. Nasa ano po sila ngayon? Hong Kong, sir. At saka si Boss MB Evangelista Jigs Magpantay and family. Marwa de Asis, Doc Peter and Ami Pasdator. Back to you, sir. Yan, okay. Yan. Ito naman, siyempre, at Sige lagi po. natin kasama na ito si Gerald Calzado. Good Alright. attorney, always watching from Alamano, Dep, the Crocs country. Ito, tek-tek naman. Ano ba babaeng yan? dalawang ikaw ha. Huwag kalimutan yung reminder nung isang araw. Loyal 28, heart. Yan. Yan. Cynthia Ishigaki, ingat kayong lahat kasi bukas pa. Do. Malalaman ni BBM na may lindol. Ano ba Kayo yan? naman, hindi naman, makakalahating araw lang naman. Bessie Britannico, oo, rampant na daw ang lindol. Ano ba yan? Sure. Ay, imbestigahan daw ni Boying Remulla yung lindol. Baka mga Duterte may kasalanan. Yun na. Shirley De Jesus, avid listener from North Caloocan City. Hi. Joseph Arnel Aguilar, sabi ni Marcos, di daw nagmamadali. Madali naman tayo kasi sinabi na nga po ng ating mga negosyante. Hindi pwedeng patagalin ito't lalong malulugmok sa ang ating ekonomiya. Yes, diba? tsaka yung pag-alis nila, bakit di natin mahabol? Oo nga eh. Yeah. And then, pagka bumagsak ang stock exchange, domino effect na yan, Opo. wala namang ginagawa yung Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Paktay. Bagsak ang ekonomiya, Secretary Larry Gadon, ang ginagawa mo, binabatikos mo yung Vice President, hindi mo trabaho yan, hayaan mo na nag-anti-clear yan. Wala ka namang ginagawa para ma-alleviate ang poverty eh. Yun lang. Magturo ka nga ng isang proyekto. Where yung mga band-aid mong pakain, wala yan, useless yan. Parang akap yan eh. Oo, kamoting kahoy na may ulalo yan. Oo, MCL yan. Nakakalungkot daw, sunod-sunod ang kalamidad. Pero manhid pa daw, hanggang ngayon, manhid pa rin ang mga magnanakaw. Josephine Angeles from Japan. Yan, Maricel Manungsong, grabe daw. Grabe talaga. Manny Santos, always watching. Yes, yung masarap makinig sa inyo, attorney. Thank you po. Edgardo Mendoza, praying for Cebu and Davao Oriental. Okay daw, sabi ni Asray din. Ha? Si Victor Tadeo, 1968, Ruby Tower ang inabot kong malakas din yung sa Baguio at Cabanatuan. O nga, no? Oo, marami rin namatay doon. Sana naman, wag ganun na yun. Umabot na yan. Tama na yun. Alina, good morning, watching from Hong Kong. Leon Teneros, Doha, Qatar naman siya. Luz Viminda Liave. Blessed day po, attorney Miss Juby. Ano nangyayari sa ombudsman? Puro last administration. Oo, kanina mamaya. Pag-usapan natin yun, nagiging kengkoy ha. Sabi ni MC na mapagpalang, biyernes po sa ating lahat. Pa-shoutout po sa mga taga-lokal ng Eco Park. Namimiss ko na po sila lahat doon. Salamat po. At palagay ko, overseas worker itong si MCL na namimiss daw niya mga kapatid sa lokal ng Eco Park. Joylyn Suarez from San Pedro, Laguna. Benny Cabel, oh my God, may lindol na naman. Yan. Magbebenta na naman daw ng 20 pesos na bigas. Hindi ba dapat binibigay na lang muna yung calamity? Bakit gano'n? Hindi mo yata, parang mali. Parang hindi alam may ng mali. Pangulo yun, I'm sure. Hindi niya alam yan. Talaga? So wala siyang alam? Wala siyang alam. Hindi ka alam Pangit na yun. binibenta. Hindi niya alam na binibenta yung bigas sa Tony. Wala, hindi niya nga alam na binindol eh. Tinicheck pa niya eh. Ayun nga. Tinitingnan niya yung video yung kumakalaw, baka daw kapo, yung may ano yun? Ano tawag doon? Yung gumagano'n? Nahihinig lang. Ano Vibrator? Anong vibrator? Hindi, ano yung tawag sa mga nanginginig? Malaria. Malaria. Ano? Hindi, yung gano'n, ano yun? Hindi manhid eh. Yung ano yun? Basta nahihinig. Pasmado. Pasmado. Pasmado Ay, lang daw sos. yung may hawak kong camera. Aba, Yan, yun. 8th floor.
Dahil yan sa pinagagawa nila sa Pilipinas attorney. Maaring message yan, ano? Oo. Sorry po. Oo, yan. Kamara Magnanakaw, good morning attorney. Malungkot na umaga kasi ang lakas ng lindol dito sa amin at taga Mindanao pala ito si Kamara Magnanakaw. Leo Teneros, Davao Oriental and Cebu, wala munang politika, pagdasal natin ang ating mga kababayan. Yan, Florida Abilino, uso na lindol ngayon, pero kapituko pa rin. Si Marcos ayaw pa mag-resign. Hindi, hanggang 2028 naman po ang kanyang mandato, yung kanyang mandate, yung kanyang pagkahalal. Hayaan niyo siya kung ayaw niya, di wag. Eto pa, teka ha, nag-scroll up, ang daming pumasok sabay-sabay, bakit ganun? Teka ha, ang dami, ito. Orlando Case, kung may Mr. Bean, mayroon din palang Mr. Bend. Dalo. Ayan. Shout out, Idol Topacio at Ate Jubes from South Korea, si Gilbert Ersando. 1, 2, 3. Gilbert Ersando! Ronald Sarmiento, God bless always daw. Yan, Lynn Tasha. Nandito, okay, sino naman nandito? Gerald Calzado, nabanggit na natin. Honest House of Love. Joseph Arnel Aguilar, sabi ni Marcos, narinig daw niya ang bulong ng kanyang tatay. Naku, kaya pala daw may ghost project. Yan! Ikaw ha! Malikot ang isip mo ha! Hindi na, ano din naman. Kasi di ba, minsan naman talaga, pagka feeling sentimental ka, kinakausap mo yung namayapa na, halimbawa, yung litrato niya, kinakausap mo. Okay lang yun eh. Ano yung feeling sumasagot din? Pero pag sumagot yun, medyo may problema na yata. Pag sinasagot ka na nung kinakausap mo, ay na nga, Tenga muna. Sabi ni Amsel, Yeba, ikaw ha. Oo, yan. Dennis Valencia. Hi. Nandito. Yan, si Leo Teneros. Nandito rin. Oo, teka. Marami pong pabugso-bugso yung pasok kay Reggie, Regal, Felipe. Good morning din po. Yan, Bernard Asuncion. Sabi ni Remulia, bending but not breaking the law. Pati daw pangungatwiran balot. Ay sinabi niyo pa. Pwede naman. Ewan ko pa sa mga tao. Ako'y napapakamot na lang ng ulo eh. Buti nga ulo lang kinakamot ko eh. Marian Romalina, paborito talaga itong portion ng program. Yan. Okay, sino pa? Maricel Manungsong, Sari-Sari ka, attorney. Dennis Valencia, nandito. Ang dami pong pumapasok. Dep Trox, good morning from Oregon, USA. Armando Salonga. Hi. Nauso tuloy yung Ben Daloe. John Michael Cagulada, shout out from Cebu City. Aaron Bruce Bamba. Hi. Hello. Good morning. Attorney, magkano po sa budget ng Pilipinas ng sahol? Hindi ko alam eh. Oo, Carlito Luda Jr., more power. Eva Espejo, Zamboanga City. Buenos días a todo del de Zamboanga City ha. Junior Manibala, Attorney Pert, sa ligo makikisabay ako sa magra-rally. Oo naman, karapatan po natin yan. Alan Sarmiento, pakisumbong sa Pangulo na may lindol sa Davao. Baka daw hindi alam. Shout out from Japan. Mahal daw na nila tayo doon sa Japan. Yung mga Pilipinong nasa Japan. Maraming salamat po. Arigatou gozaimasu. Bumanat ka na ng Japanese. Minasama, yokoso, irashaimase, watashi wa Chubi desu. Oo, diba? Gregorio Remunta, hi, hello Idol, Guillermo Binay, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Yan, ang dami. Linda Vitaliano, good morning. Papa Sam, nandito. Yan, June Lake Manibela. Oo, yan, nandito rin. Boss Bell, Edgardo Mendoza, Skibidi. Sana daw, habulin ng lindol yung mga tiwali. Oh my God. Cesar San Diego, wag naman, idadaanan tayo ng lindol eh. Madadaway tayo. Sana kung sila lang ang lilindulin eh. Lamunin na sila ng lupa eh. Julie Castro, nagpaparamdam ng langit sa mga magnanakaw. Let's may makabuhay. More power to you, Armando Salonga. Anong tawag sa tawag merong kausap na wala naman? Teka muna. Bayawang ko, Ivy Sorensen from Norway, of course. Andresito Macasarte, baka calamity na naman ang nakawin, yung calamity funds daw siguro kami. Paparod, kasmado nga, sabi ni kami, baka daw may lindol, sabi ni BBM Sincha Ishigaki, nabanggit natin. Joelito Pical, watching from City of Bacoor. Yan. Roshini De Leos, Kabigo nasaktan, mabuhay daw.
Mabuhay. Ang dami na at hindi na po natin mababati yung iba katulad ni Joseph Salcedo, di na natin mababanggit. Big Fernandez, sorry po Sir Big, hindi na natin kayo mababanggit. Sara Nakamura from Japan, hindi na rin natin mababanggit yan. Di bale, magaan na pakiramdam mo, nakamura na siya eh. Ano mga tiwali. Asradin, hindi na natin masasabi. Jennifer Pacheco, hindi na natin mababanggit. Lisa Tagaki, hindi na natin masasabi yung pangalan ni Ivan Serbio, Master Pence, Dark Nero, ni Ray McWile, si Jericho Pastor, hindi na rin natin mababanggit. Si Maria Trinanes, hindi naman kamag-anak siguro ito ni Trillanes, ano? Oo, from LA, California, hindi na natin mababanggit. Bisaya Ilocano 2.0. Flynn Tala, na si Cortez, pretty girl from Vancouver, hindi na rin po natin nabanggit. Si Michael Guy, si Rolly Mende Tomas, si Cathy Palamos, si Roma Valdez, si Rui Rondain, si Ramil Oliveros, si Andrew Tan, si Willie King, si William Gatchalian, Atty. J, Atty. Ralph. Oo, si Alex Cruz, si Louie Natch Gamboa, yan. Hindi na po natin mababanggit din kasi wala na tayong oras. O, teka, eto pa, may mga hindi pa tayo mababanggit. Habol pa, pwede pa. Ito si Raymond Pineda. Hindi na rin natin mababanggit. Si SB na nag-hello from Melbourne. Wala nang oras, pasensya na. Sir Dante Ang, hello po. Oo, Sir Dante Ang, wala nang panahon. Hindi na natin siya mababanggit. Okay. Pinay sa New York, hindi na rin natin yan babanggitin. Si Bernie Ang, hindi na rin natin babanggitin. Si Astra Pimentel Naik, hindi na rin natin babanggitin yan. Si Chairman Altusi, wala na. Hindi na po mababanggit. Huwag nang banggitin si Jigs Magpantay. Huwag na. Si Saibi, hindi na natin mababanggit yan. Si Cesar San Diego at si EPS Igorota, hindi na natin mababanggit. Sorry na lang po sa mga hindi nabanggit. At sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yoto Pasyo. Ang oras, alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3, Yeba! That time check was brought to you by Game Zone. Kapag hindi na maganda, pause na muna. Game Zone. Marami daw pera sa basurahan, sir. Saan yun? Basura, dami pera. Sir, sorry ah. Nilagdag daw si Kari. Okay lang. Kaumanin daw po. May ganun eh. Opo. Marami memorable. Visit Isuzu Gencars Makati, Isuzu Santa Rosa, Isuzu Batangas Santo Tomas, Isuzu Batangas City, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, and Isuzu Naga. Time check. It's 10 o'clock. Tuwing 10 o'clock, siguruhin nakatuto ka sa Aliw Broadcasting Corporation. DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at DWIZ News TV para sa Health Habit. Makinig, manood at follow na sa Health Habit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, 10 o'clock ng umaga at 10 o'clock ng gabi. Hatid ng PhilHealth. Pilipino ako, may PhilHealth ako. Uy! 23 ka na, no? Pilipinas, 23 ka na. Wala siya, no, Vic? Kailanman pwede nang mapanood ang Aliw. 23 signal chat. 23 balita, maliwanag, balita, impormasyon at mga programang ginawa para sa Pinoy. Ako naman paglalasing ako. 23 na Aliw Broadcasting Corporation ay nasa TV mo na kahit nasaan ka pa. Tuloy ang pagbabalita ng tama. Tuloy ang Hindi, tapos na naman. Pero red wine, ano ba natin? Red wine, white wine eh. Or yung mga... Sinister Yes Yo, Attorney Bernie Tapasio. Yeah, mga kasama, nagbabalik ang Yes Yo Talk Pasyo sa oras na
Alas 11:47 ng umaga. Tony Bernie Tomasio. At Joey de Guzman. Okay, at again, happy birthday to Boss Willie Fernandez ng Daily Review. Hi, Sir Willie. Okay. At eto lumihis muna tayo dyan kasi ako nagtataka lang talaga ako, di ba? Eto, yung sinasabi ko, mapahapyaw lang ito. Ngayon, ano namang in-announce ni Remulla? Yung Farmally na naman daw, baka daw nakakalimutan. Magto-throwback siya. Ito-throwback siya, imbestigahan daw niya. Hindi po nalimutan, baka hindi alam ni Ombudsman. Kabebendalo niya. May ruler pa siyang nalalaman. Nasa korte na po yung Farmally, hindi po nalimutan yun. Kaya mo lang gustong angkatin yan, ikaw naman niloloko mo pang taong bayan dahil isasangkot mo na naman sina Duterte dyan, di ba? Kasi panahon ni Duterte. Pagtuunan mo ng pansin itong flood control, ang dami. May nakademanda na nga dyan si Secretary Dizon. Ngayon, yung sinasabi ng Malacanang na ang hindi dapat ang ombudsman ang mag-imbestiga, kundi ICI, kung sinunod mo yon, hindi independent ang ombudsman. Hindi na nga independent yung ICI, hindi pa independent ang ombudsman. Patay tayo niyan. Bakit sinusunod ng ombudsman ang isang hamak na undersecretary ng executive na hindi naman dapat nakokontrol ang ombudsman? May problema talaga tayo, mga kasama. Ay, tingnan mo na! Importante ito! Tanggap muna tayo ng flash report mula kay Patrol 30. Jen Patrolya. Okay! Ilang transmission. Yan, lines apektado. Sabi nga po, kasunod ng pagyanig ng magnitude 7.6. Ilang transmission lines sa southern eastern na Mindanao ang hindi gumagana matapos tumama ang 7.5 magnitude na lindol. Kabilang itong Davao Total 69 kilovolt line, Nabuturan at sa 69 kilovolt line, at Nabuturan Masara 168 kilovolt line. Ang mga linya na 69 kilovolt line ay nagsusupply ng kuryente sa ilang bahagi ng Davao City, Davao del Norte at Davao de Oro. Samantala, narating ang matatagang power transmission services sa northeastern, north central at southwestern Mindanao. Tiniyak naman ang National Grid Corporation of the Philippines na maglalabas ito ng karagdagang update kapag may bago ng impormasyon. Yan muna ang detalye. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat ang ilang may todong lakas TWIC, nagbabalitan ng tama ng lingkod. Kapag may bagong balita na on air, agad-agad DWIC Patrol Report. Yan po, patrol natin. Kita nyo naman ang DWIC, pagkaganap lamang balita na. Sana may follow-up tayo kung nababahala rito sa tsunami, yung sinasabi kanina. Nag-aalala ako sa ating mga kababayan. Pero maganda yan si Jen Patrolya. Oo naman. Maganda magbalita. Talagang basta nandito sa DWIC, magaganda at mga guwapo. Kasi di ba may advertisement tayo, ano bang produkto yun, yung ad natin, yung pag sinabing, pagka hindi na maganda, mag-post na. Di ba? O si Laila de Lima dapat mag-post na. Hindi maganda eh. Franz Castro, mag-post na. OMG. Anyway, pinasasaya lang natin sarili natin para mawala yung tao. Di ba? Yung sino, Brosas ba yun? Sino yung Brosas? Broas. Broas mo, Brosas? Brosas. Brosas. Yung Broas kinakain yun eh. Kasi yung Brosas, hindi ko kakainin yun. Hindi masarap eh. Hindi kasi hindi pagkain! Hindi pagkain! Wala naman naman sinasabi kasi. Hindi, yung pangalan. Yung pangalan. Kasi malami, hindi naman pagkain. Yung kakainin mo yun. Congressman yun eh. Hihira ka naman eh. Ay, Ka Joel. Ayan, si Ka Joel. Nanonood sa atin. Anyway, ito baka nakakalimutan na rin ng mga tao ito. No? Opo, sige. Parang yung 15 billion na mga ghost projects sa DND. Sa loob pa ng mga kampo. Natataka lang ako, parang hindi rin alam ni Gibo Teodoro. Yung project niya yun eh. DND siya eh. Hindi niya alam ang nangyayari. At saka ito, ibang usapan ito, di ba yung sinasabi ng mga mayor, bigla na lang nag-build sa kanila. Opo. Eto, hindi lang ito nag-build sa loob ng kampo ng militar. Pwede ba naman basta ka pumasok sa kampo ng militar, nag-build ka roon nang hindi alam ng camp commander?
Hindi rin alam ng sekretary, dapat tignan din yan. Ha? Anyway, ito, pag-usapan natin. In the limited time we have left, ito maganda itong sinasabi ito ni Senator J.V. Ejercito. Oo. Sabi niya, siya ay nalulungkot dahil ay kinuha at nilagay nga doon sa mga flood control, mga unprogram, chuchu-chuchu, na hindi naman pinakikinabangan ng mga Pilipino. Okay, gaano po kahalaga ang magkaroon ng isang efficient na rail system sa isang bansa? Ang trend po, ang pinakamaganda, pinaka-cost effective, pinaka-ecologically friendly na way para mag-transport ng mga tao. Correct. Lahat po ng progressive na mga bansa ay maganda ang rail system. Umpisahan na natin sa Japan. Yes. Napakaganda ng rail system doon. Hindi mo na kailangan ng sasakyan doon ordinarily. Hanggang siguro mag-out of town ka. But even out of town, pumunta ka from Tokyo to Kyoto. Yes. Punta ka sa Yokohama. Isang oras lang. Punta ka sa Kyoto, 3 oras lang yata yung bullet train. Opo. Even sa Osaka, halos gitna hanggang dulo, ilang oras lang. Pwede ka nga mag-base sa Osaka, madadala mo ang Kobe, ang Hiroshima, ang Kyoto, di ba? Ang Nagoya. Ang dami mong pupuntahan, bullet train lang ang bilis. Tama. Sa Singapore, ang ganda ng rail system, subway. Sa Hong Kong, hindi mo kailangan ng sasakyan. Ganun din. Even sa Indonesia, may high speed na sila eh. Tayo, kamote. And to think, sa lahat ng mga bansang yan, pwede lang ang Japan, noong 1980s, outside of Japan, ang Pilipinas ang may unang-unang light rail system. Yun nga eh. Light rail transit system sa ilalim ni Marcos Sr. Bakit hindi, nung kinakausap ni BBM yung ama niya, bakit hindi biniro sa kanya na bilisan mo yung mga tren? Hindi kung ano-anong flood control na ghost naman. Yun ang problema. Kasi ito, lalo na yung subway. Biro mo ba naman naurong dapat 2028 sa pagtapos ng termino ni Pangulong Marcos, tapos na yung phase 1. Budget daw. Kaya nga, alam mo kung sa ano na ngayon ang completion date ng phase 1 pa lamang ng subway? 2032. Ngayon, nung tinanong sila sa congressional hearing, bakit? Patay. Bakit? Di ba? Sabi nila, budget. Budget. Kasi yung 1.4 trillion na budget na ito, alam nyo, may nagsabi sa akin na dito daw medyo napikon si Pangulong Marcos na bakit sinabi mga flood control, parang kinutya yata siya o parang sinumbatan nitong Japan International Cooperation Agency o JICA. Kasi sila nagpopondo nito. Correct. Pero siyempre, halimbawa, hati tayo, bakas tayo, amin ng 50%, sa inyo yung 50%. Naglabas yata yung JICA ng 50%, wali yung 50% ng gobyerno nilagay sa kung saan saang flood control. Doon daw napikon. Kasi yung 1.4, yung kalahati ng 1.4 na dapat galing sa Pilipinas, pinadala sa mga PWET projects, PWET projects pala ng mga congressmen. Yun nga naging flood control. Yan ang mabigat na nangyari. Saka ginawa pa yung substandard. Alam nyo kasi, pagka magandang train system mo, mababawasan na malaki traffic. Correct. Maraming tao, kaya ang maraming tao bumibili kahit mga kotse maliliit, mga second hand, paano ang public transport natin? Ang haba ng pila, mauulanan ka, unsafe, diba? Yun ang mabigat. At itinuro, pinangalanan ni Senator Ejercito, si ako Bicol Representative Elizaldico. Na siyang responsable sa paglilihis ng pondo na sa railway system papunta sa mga
unprogrammed appropriation na ngayon naging flood control. Magician pala yan. Ito palang National Expenditure Program na ginawa ni Pangulong Marcos ay naglaan ng 26.2 billion para sa subway at 71.5 billion sa National Railway. Pero, nilaslas ng 300 billion. Grabe naman. Malaki yun ha, kamoting kahoy na may ulalo. So yan po, kawawa pala tayo. kamote ang trend natin, yun. Suffer pa rin, paghihirap pa rin ang ating mga commuters. At sa sanotang yan mga kasama, ay magbigay dana po tayo sa susunod na programang Balitang Bayan kasama si Boss Drew Nasino! Ito po si Atty. Ferdy, Mr. Saxaville Tomasio. At ako si Miss Juvie Guzman. Hanggang sa susunod na Lunes, nag-iwan po kami ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong mga kasalanan At titibo sa inyong kaisipan na